Franklin, ilan lahat ang anak ninyo ng misis mo? 10. 10. Naku po. Ilan ang pinaampon nyo dyan sa 10 yan? 5. 5. Bakit yung 5, iniwan ninyo sa inyo? Dahil po may mga diferensya po sila, may mga ano. May mga ano po sila, may mga kapansanan po yung 4. Oo. Yung 5 naman po ay kinuha po ng mga kapatid niya, yung mga tita ko. yung Pinaaral ng mga pinaaral tiyo, ng- tiya, Opo. sa inyo. Opo. Yung 5 na iwan. Naiwan po So, yung 5. naalagaan ninyo. Ikaw, Junie, saan ka? Malapit lang po ako sa kanila, sa bahay nila. Oo. Hindi, ibig Pero sabihin, lumaki po ako sa lola ko. sa lola mo naman ikaw. Pang-ilan ka? Pangalawa po. Sa panganay? Opo. Okay. Ano-ano ba ang mga karamdaman o kondisyon, no? Na sa pag-iisip ba, sa katawan ba, ng mga iba mong kapatid? Yung Junie? kapatid ko po, yung si Dennis po, inborn po yun, Tita Mel. No, hindi po siya nakakapagsalita. Talagang, ano siya, hindi talaga po siya nakakapagsalita. Pina-check up ninyo? Hindi naman po. Kaya, kasi kalimitan yan, kaya hindi nakakasalita, may diferensya sa pandinig. Dapat kasi alam mo, yung tao, no, pag bagong, lumalaki pa lang siya, no, Opo. doon siya natututo magsalita. Pag nadidinig niya, yung sinasabi sa kanya, natututo siya magsalita. Hindi siya matututong magsalita kung wala siyang nadidinig. Ano po yun kasi nung bata pa na ano siya po nalulung po yun sa gamot kasi po nagkasakit po yun yung panganak pa lang po niya. Nagkasakit na po yun. Tapos habang lumalaki po, yun, Tita Mel, hindi na po siya masyado nakakapagsalita. Pero sa ngayon po, matanda na po siya, nakakapagsalita na din po siya. Nakakapagsalita na ngayon. Ng konti-konti po. Ng konti-konti. Pero yun lang ang diferensya niya. Oo, yun lang po Yun yung lang naman. diferensya. Opo. Okay. Ang pangalawa, ikaw, si Junie. Opo. Pangatlo pala, bale. Pangatlong, Din. Sinong kapatid mo? Yung may mga ngayong sakit. may sakit po. Yung pangalawa po, yun si Janet po, yung nagkaroon po siya ng epilepsy. Siguro grade 3 lang po siya noon. Nakita namin na Nangingisay. nangingisay-ngisay. Yung pala po, may epilepsy na po pala siya. Tsaka naman si Sarah Jean naman po, nung ano pa lang po yun nangyari, yung parang hindi pa naman po tumagal-tagal kasi po, ang akala namin, ano lang po siya, yung parang sinaniban, yung parang sinapian po siya. Oo. Pinagamot po namin siya sa albularyo. Oo. Yun. Ano sabi ng albularyo? Yung sabi daw po, sinapian daw po ng malaking tao. Parang ganun po yung Tita Mel. Ginamot Kaya- siya. Opo, Ng ginamot albularyo. naman siya, oo. Nawala naman. Nawala naman po. Pero Pero, ano niya, yung sakit niya. opo. Okay. Tapos? Tapos yun si Joanne naman po, ay mahina po yung mag-intindi. Kasi nag-aral naman po yun ng grade 1. Kaso po, binubuli po siya ng mga classmate. Di na po siya nag-aaral. Hanggang na po siya ngayon, na tumanda na po siya. Ganun po. So, anong ginagawa na lang niya? Sa bahay na lang po, tumutulong po sa parent ko, sa magulang ko po. Pero yung bunso ninyo, Yung bunso po namin, anong pangalan? si Lizelle. Oo, Lizelle. Nakapag-aral naman po yung Tita Mel. Okay. Oo. Wala siyang karamdaman. Wala naman po. Oo. Pero nagdesisyon kayo na huwag siyang ipaampon. Di ba? Oo. Hindi niyo pinaampon si Lizelle? Hindi po. Hindi. Bakit po? Dahil pagpapaaral ko nga. Ikaw na lang ang Ako na lang nagpapaaral oo. sa kanya? Okay. Siyempre, pagka nadinig mo yung ganyang istorya, no, alam mo na talaga na kayo, Franklin, hirap kayo Oo. sa pagtataguyod sa mga batang yan, no? Opo. Kung yun nga sa maayos sa lumalaki, napakahirap. Opo. Yung pa kaya na merong diferensya. Yes po, Tita Oo. Mel. Opo. Paano nyo itinataguyod, Franklin? Paano? Kaya lang po. So, nakapag-ayos-ayos man pagbuhay-buhay. Minsan nakakakuha man kami ng anak ng Kumbaga po, Tita Mel, tinataguyod niya naman po ng maayos yung mga kapatid ko. Kumbaga naghahanap buhay po siya ng maayos. Tsaka binabantayan niya po kahit papaano yung mga anak, yung mga kapatid ko. Para po maalalayan niya po yung may mga kapansanan kong kapatid. Itong mga kapatid mong to, nasa bahay lang. Opo, nasa bahay Lahat lang po. sila, Lahat po apat. sila. Apat yung nasa bahay. Opo.
walang nagtatrabaho sa apat. Wala po. Nasa Wala. bahay lang po talaga. Nasa bahay lang talaga. Mm-mm. Aha. Ano yung pinakamatinding, yung matatawag mong pinakamatinding problema sa pagtataguyod sa kanila? Ikaw, Junie, nakapagtapos ka, no? Isa kang Opo. teacher, di ba? Opo, opo. Oo. Paano ka nakapagtapos? Halimbawa, na. Yung ano po, yung asawa ko po, nagtatrabaho. Sige, ginagabayan niya po ako, tinutulungan niya po ako sa mga gastusin sa school. Okay. Opo. Pinag-aral ka ng asawa Opo. mo. So, nakapagtapos ka. Mm. Oo. Kasi nag-asawa po kasi ako ng maaga. Oo. Pero napagpatuloy mo. Opo. Nakakuha ka ng degree in education, di ba? Opo. Nagtuturo ka ngayon. Opo. Mabuti naman, ha? Oo. Ngayon, ano yung pinakamahirap sa tingin mo, Junie? Ano yung pinakamahirap na kanilang dinadanas sa mga bata, pag-aaruga sa mga bata? Kung ano po, Tita Mel, pag nag-aaway-away po sila, Oo. tapos nagkakasakit pa yung nanay ko, tapos yung may dumating pang unos sa buhay namin, yung talagang mahirap talaga po yun. Kasi hirap na hirap po kami sa pagkain, Oo. kumbaga. Oo. Kasi mangingisda. Siya lang po yung naghahanap buhay. Yung Siya lang nanay ko po naghahanap kasi buhay. wala pong hanap buhay. Bilang, sa bahay lang. bilang mangingisda. Opo. Di ba? Opo. Pero itong apat na mga kapatid mo, sila naman ay hindi violent, di ba? Hindi naman Hindi po. naman sila violente. Hindi naman po. Hindi naman sila nananakit Hindi naman sa po. kapwa. Hindi naman po. Hindi naman. Sabay kayo nagkasakit, Franklin, ni Sarah, di ba? Opo. Naku, anong naging sakit ninyo? TB. TB. Pero gumaling naman kayo. Gumaling naman. Aha. Alam ko na dinala niyo siya sa ospital, no? Kayo pala Oo. dalawa. Nasa ospital. Medyo madali lang 'yun kasi Opo. libre ang gamot. Libre po yung gamot. Libre ang gamot sa government hospital, Opo. di ba? Opo. So maayos naman kayo na gumaling. Opo. Opo, Tita Okay. Mel. Noong 2016, isa na namang pagsubok ang dumaan sa inyong pamilya, di ba? Ano Opo. nangyari noong 2016? Yung nawalan po yung bahay nila nila papa nung bagyo po. Nawalan. Tinangay ng bagyo. Opo, Naku, tinangay po. walang natira. Wala po. Asus. Hay. So, Di ba? paano na ngayon pag gano'n? Paano ba pag gano'n? Medyo Franklin. natagalan yun yung pag-ayos namin ng bahay dahil siyempre mahirap ang paghahanap Oo. buhay. Opo. Oo. Pero kahit- Matagal daw. Gano'ng katagal yung matagal? Taon? Taon. Taon? Mga 2 taon siguro. 2 taon bago mo na Bago ibalik yung bahay naibalik ang ninyo. bahay, Ay, oh. Mariosep. O, ibig sabihin, utay-utay. Utay-utay. Konti-konti. Ngayon, maayos na. Ayos na. Hala. Pagkatapos, ano naman na nangyari sa inyong bunsong si Lisel? Meron ba? Ano ba? Nabuntis po yun si Ay. Lisel. Yun. Oh. Parang nawalan sila ng pag-asa kasi po yun na lang yung natitirang nakapagtapos ng pag-aaral. Yun po sana yung makakatulong sa amin, sa pamilya namin. Oo. Kaso yun, nabuntis po siya. Pero pinanagutan po naman siya ng Inyong ama. Tsaka kahit po siya buntis, nag-aaral po siya. Kaya Ay. nakapagtapos din po siya. Ay, talaga ginaya ate niya, ikaw. Di ba? Maganda Opo. Maganda Opo. naman yun. Positibo naman yun. Opo. Na sumunod sa iyo, makapag-aral, makapagtapos, Opo, Tita at Mel. makapagtrabaho ng maayos. Kamusta naman ang pamilya ngayon, Junie? Okay naman po, Tita Mel. Kahit papaano, natatabid namin yung pang-araw-araw namin na pagkain. Tsaka yung kasi po sa ngayon naman po, may kapatid naman po akong nasa abroad. Nagbibigay naman po siya kahit papaano kakaunting pera sa mga magulang ko po. Oo, pansuporta sa mga pansuporta kapatid mong po. walang trabaho, ano? ha? Opo. Franklin, balita ko, nagkaapo ka na. Mayroon na po. Yan ba ang naging kaligayahan nyo ngayon sa inyong Opo. pamilya? Ilan? Isa pa lang. Ang apo ko, nasa 7 na po. 7 na ang apo mo. Maayos naman silang lahat, Junie. Opo. Opo, Oh, opo, Tita talaga? Mel. Opo. Walang lumabas na, na, May kapansanan. Oo. Wala naman po, Tita Mel. ay, awa ng Diyos, Anong maipapayo mo, Franklin, doon sa mga magulang na may mga anak na may special needs na sinasabi? Yung mga kakaibang, hindi mga ordinaryo na mga bata, ano ang mapapayo mo? Ikakahiya. Mga espesyal ang mga
ang mga anak, Ano special children. Po, para sa akin po, Junie. Tita Mel, ano po, Ano lang yun. wag pong ikakahiya yung mga may mga kapansanan na kapamilya. Mm. At saka mamahalin po natin sila dahil kapamilya po natin sila. Hindi natin yan inaasahan na magkakaganon sila, di ba po? Kasi hindi natin alam na yung pala ibibigay sa atin ni God. May kasabihan nga po na wala naman pong problema na hindi nasusolusyonan, di ba po? Yun po, Tita Mel. Ikaw, Franklin, meron kang gusto idagdag? Wala na po. Mahina. Tanggap mo ang mga anak mo. Opo. Aha. Mahal na mahal mo sila Oo. lahat. Hindi ba? Oo nga. Tama ka. Magandang sinabi mo, ha, Junie. Ha? Opo, Tita Mel. Maraming salamat at kami pinahintulutan ninyo na i-feature namin ang inyong pamilya. Opo. No? Pero alam mo kung saan ako bumilib, Junie, sa inyo at sa mga magulang mo. Talagang ako ay bumilib sa ama mo at sa ina mo. Alam mo kung bakit? Pinaampun nila yung mga anak nilang maayos ang kalagayan, Opo. pero kinupkup nila yung mga anak nila na talagang nangangailangan ng matinding pagmamahal at matinding pag-aaruga. Opo. Marami akong alam na kabaliktaran ang nangyayari. Ipamimigay ang anak na merong diferensya. Pero yung maayos, kukup-kupin nila. Pero dito nakita ko sa ama mo at sa ina mo. Opo. No? Matindi talaga ng mahirap magpamigay ng anak. Opo. Pero ang pinili nila, yung mga anak nila, ng mas nangangailangan ng pagmamahal at pag-aaruga. Tama ako, no, Franklin? Opo. Maraming salamat sa inyo. And God bless your family. God bless your family, Junie. Thank you po, Tita Thank you Mel. very much. Salamat, Franklin. Salamat.